G12, hindi po to strategy. Hindi po to kung ano-ano lang. G12 is about a man. Yan po ang G12. Marami po mga pastors, ang tingin nila sa G12 technique. Pero G12 is about a man. Okay? It's about what? So, huwag nyo munang tingnan yung technique, yung strategy, yung plans. Huwag nyo munang tingnan yon. Tingnan nyo muna yung man. Malinaw? So, G12 is about a man. And when we talk about G12 is about a man, that man is Jesus. Okay? Now, let's start from Jesus. Kung gagawa kayo ng vision, wala kayong karapatang mag-invento ng sarili mong vision. Our vision is the vision of Jesus Christ. Amen? So therefore, Jesus has a vision. And Jesus' vision is world conquest. Ano vision ni Lord? Sino dito naniniwala ang vision ni Christ is world conquest? Ibig sabihin, kung ang vision ni Lord ay world conquest, ibig sabihin, wow, that's a lot of people. Amen? Ilang billion ang buong mundo? 6.5 billion. When you're talking about 6.5 billion, gano'ng kalaki yung chunk na gusto mong makuha doon? Immediately manliliit ang church mo. Immediately sabihin mo, ang liit ng simbahan ko. Sabi sa akin, Pastor Royel, hindi ka ba masaya? You got 10,000 plus members na. Sabi ko, paano ka matutuwa? Ang Pilipinas, 90 million. Ang Manila, merong 18 million. Tapos ang members ko, 10,000. Paano ka matutuwa? Unless you have a vision, you will be satisfied. So kahit 10,000 ang church members, hindi nakakasatisfied. Why? Because hindi yun ang vision ba ni Lord, 10,000? The vision of Jesus is world conquest. That's why nakakapagtaka ang isang pastor, nag-iisip siya, hindi ko gift yan eh. Yung mga lumalaking church, mga gift yan. Saan mo natutunan yan? Ibig sabihin mo, gusto ko lumago. Sabi sa akin, Lord, anak, pasensya ka na ha. Sa'yo natapat yung konti eh. Gaganunin ka ba ni Lord? Eh, gusto ko Lord magpalago. Huwag ka magulo. Gift mo yan, konti. May ganun bang mayroon bang ganun tsuri si Lord? Tingin nyo. Imagine mo kung ano naiisip natin. Birang palusot, kasi hindi nga tayo marunong magpalago ng simbahan. O hindi natin kayang palaguin yon. So sa mga katuwid, ano mas maganda? Mag-aral kang mabuti o mag-imbento? Yung iba ginagawa, nag-iimbento na lang sila ng mga kaisipan para malusutan yung hindi nila magawa. So sabihin nila, may gift kasi yan eh. Alam mo, pag hindi mo gift namang pang mega church, hindi ka lalago kasi sila gifted, ikaw hindi. Sino nakadinig ng ganon? Yung iba naman, may calling sa large church. Ikaw calling mo, hindi ganyan eh. May dapat, alam mo, di ba nakalagay sa Bible? Yung lahat tayo may kanya-kanyang gift eh. May gift of konti. May gift of marami. Ganon? Eh wala naman sa Bible yan eh. So ang pinaka-safe na gagawin natin bilang isang pastors, yung mindset is very important eh. Tama mo ba? Yung napansin ko, maraming churches na disgrasya kasi mali yung mindset talaga. No? Tama? Imagine niyo, tinanong ko yung isa, anong gusto mo, magbilang ng kotse o magbilang ng poste? Sabi niya, gusto ko, pastor, magbilang ng kotse. Talaga? O alam mo kung bakit ka nagbibilang ng kotse? Kasi nakatayo ka sa poste. Amen? Eh, ba't ako nagbibilang ng poste? Kasi nakasakay na ako sa kotse. Ang mindset natin minsan, dinadala tayo sa kung saan. Pero gusto kong sabihin sa inyo, your perception will determine your performance. Don't forget that. Your perception will determine your what? Performance. Paano kung ang perception mo, hindi ako called ni Lord na lumago? E di siyempre, yung perception mo, hindi ka gifted na magpalago, so hindi ka magbe-behave para magpalago. Kasi ang perception mo, hindi ako gifted eh. So, ang perception mo ngayon, konti. So, yung konti ngayon, masaya ka. Bakit? Eh, hindi nga ako gifted dyan eh. Well, if you're a pastor,
There's no such thing as may kota ang isang tao. Tanong ko sa inyo, para kanino namatay si Lord? Sa tao. Gaano karaming tao? Ha? Hindi, baka naman konti lang. Kaya nga ang vision ni Lord, world conquest. Yung buong mundo ma-conquer ng gospel. So dapat tayo mga Pilipinong pastor, huwag tayong pumayag na barangay conquest tayo. Amen? Dapat tayo world conquest, and we're gonna change the world one person at a time. Tama po ba? Dapat ma-wide, malaki yung pananaw natin. Kasi pag masyadong maliit, alam mo, nung natutunan ko itong world conquest, sa totoo lang, kung mga 10 years ago, hindi ko maisip na dadalhin ako ni Lord sa ibang bansa para turuan yung ibang pastor. Kasi nga, yung perception ko sa sarili ko, ganito lang talaga ako . But when the Lord showed me the world vision, one day, I told my leaders, we have to change the name of Doulos for Christ. Bakit, Pastor? God want me to change that so that the Lord would remind me. Pastor, ano ipapalit natin sa pangalan ng Doulos for Christ? Doulos for Christ World Harvest Ministry. Doulos for Christ pa rin, Pastor. Oo nga. Pero lagyan mo ng World Harvest. The day nilagay namin ng World Harvest, something breaks in the spirit. Because today the church begin to see the world vision. Dati, Doulos for Christ Ministry. Pero nung pinilitan namin ang pangalan namin, na nilagyan na namin ng World Harvest, something different in the spirit happens. Because every pastor must have world conquest vision. Amen po ba? Bakit world conquest ang vision natin? Kasi yung ating Panginoon, world conquest ang vision niya. Remember, wala tayong vision. Si Lord lang nagbigay sa atin ng vision na to. Sa mga tuwid, kung meron tayong world vision, pangmalakasan to, pangmalakihan. Now, sino sa inyo nakikita at church niyo, lalaki? Ha? Is it possible it could be the biggest church in that place? Saan pa pupunta yan? Diba? Now, look. Every vision must have a strategy. Tama? Alam nga namang may vision tayo, walang strategy. Now, saan natin ginawa ang vision? Kanino? Kay Lord. Pero saan mo kukunin ng strategy? Tayo minsan kanya-kanya na tayo dyan. Diba? So, look, kung tatanungin natin ngayon, ang world conquest, majority of the pastor, alam niya yan. In fact, kung inyo papag-aralan, meron akong ginamit na strategy na natutunan ko para i-conquer ko ang world. Gusto ko lumago church . Alam niyo ginawa ko? Tinignan ko yung mga tinuturo sa seminaryo, napansin ko, para magawa mo itong vision na to, sasabihin sa iyo, number 1, dapat mag-aral ka ng tamang preaching. So meron tayong seminaryo, ang tawag dyan, homiletics. At tuturuan ka ng hermeneutics at homiletics, combination para matuto ka mag-preach at mag-prepare ng sermon mo. Tama? Hindi ka naman pwede mag-pastor na hindi ka marunong mag-preach . In fact, ang turo sa atin, the better your preaching, the better it will do good to your church. Tama, mali? So this is part of our strategy. Second, we go to seminary or Bible school or mainly seminar or training to develop our church administration ability. So pangalawang strategy yan. Una, dapat magaling ka mag-preach. Pangalawa, dapat magaling ka sa church administration. Every pastor should learn this. Tama? Pangatlo, dapat magaling kang gumawa ng church program. May program ka sa children, may program ka sa youth, may program ka sa adult, may program ka sa mga old people, may program ka sa mga poor, puro program. Itong tatlo na ito yung batikan sa mga seminaryo. Itong tatlo na ito yung major courses na kinukuha natin sa mga Bible school. Tama, mali? Saka na lang yung mga theology, dyan na lang yan. Back up na lang ng ating mga preaching yan. Pero usually, kung tatanungin mo sarili mo, ito ba yung tingin mong strategy ni Lord para i-conquer ang world? And then I look at my Bible and I discover something. Nagpunta ako, in-invite ako. One day, in-invite ako. I received an invitation from the pastor of the World Ladders Church, kay Yong Gitcho. In-invite ako doon. Sabi ko, Lord, grabe, imbitahin ako itong pastor na to. Ito yung world largest church. It's been my dream na makarating sa church niya. Napunta ko yung church niya. Now, gusto niya ako magturo sa church niya. Pagpunta ko doon, ang pinapaturo sa akin ito. So itong tinuturo ko sa inyo, tinuro ko to kay Yong Gitcho. Sa church niya mismo.
At alam nyo, hindi sa members, dun sa mga pastor niya at mga leaders niya. At mismo sa loob ng seminaryo. Bakit sa seminaryo? Because I try to share, ito yung tinuturo natin sa seminaryo, pero ito yung dapat ituro sa seminaryo. Ano yon? Si Lord, He siya nagturo ng church administration. Hindi siya nagturo ng church program. At hindi rin siya nagturo paano mag-preach. Pero tinuro niya, mag-select ng 12, mag-form ka ng disciple, at isend mo ang disciple. Go and make disciple. Itong strategy na to, ito yung pinakamagandang strategy na ginawa ni Jesus na pinakabinaliwala ng lahat. So I've been a pastor for the last 15 years na ang strategy ko, preaching, administration, tandaan nyo, this is good. But we have to go from good to great. Amen. You know, when you are good, you just do the right thing. But when you are great, you are looking for impact. Tama bang mag-preach? Tama, hindi masama. Tama bang mag-church administration? Hanggang ngayon, may church administration ako. Tama bang maggawa ng church program? Tama pa rin. But if you want to create impact, you go to disciple making. So, amen. And unfortunately, many pastor can preach but they cannot disciple. Many pastor can be a good administrator but there's no disciple making. In fact, I could say, pastors are so good on church program but they don't have disciple. Why? The moment you lose discipleship, you lose the strategy of Jesus. Come on. Come on. Itong dalawa na ito, magka-partner yan. Vision at strategy. Bawat pastor may vision. Bawat pastor may strategy. Ang problema, kung ang ginagawa mong strategy yung good, hindi yung best. Ang sama kasi sabihin, masama yung tinuro sa atin sa seminaryo. Magagalit sa atin yung mga taga-seminaryo. Patotoo lang, they miss it. So Pastor Yonggi invited me to go to the seminary. Tinawag yung lahat ng pastor, lahat ng teacher. Nagtatawa na yung mga Koreano, nagkakamutan ng ulo. Dahil natin pinagagawa ko, ano? Di tayo nag-disciple. Because for the last 5 years, nag-stagnant yung church ni Pastor Yonggi Cho. Because nagpipreach na lang ang pastor, nag-a-administer na lang, at nagpo-program na lang. But they never raised disciples. Tingnan nyo to. Ano ang consequence ng simbahan natin ngayon na walang discipleship? Kung mapapansin nyo, dito sa Pilipinas, obserbahan nyo to. Si pastor is a very keen observant. The only church that never experienced division, kung titingnan nyo, ang Victory Christian Fellowship, ang tindi ng simbahan na yan. Hindi nakakaranas ng division yan. Ang CCF, hindi rin nakakadanas ng division yan. Now, the question is this, why? Because the church was run by discipleship. Many churches today are run by corporate atmosphere. Ang pastor parang CEO, siya yung manager, supervisor. Kaya meron tayong mga assistant pastor. Usually, yung mga assistant pastor na yan nagdi-divide. Oo. Yung iba nga sa inyo, dati kayong assistant, di ba? Usually, yung mga assistant pastor, yun nagdi-divide. Tapos, yung mga associate. Yung mga associate pastors, usually, sila yung nagkikreate ng problem. Kasi nga, yung pastor, ang feeling niya, siya yung may-ari ng simbahan, siya yung manager, corporate owner, itong mga associate niya, yan mga associate niya. Diba? So, para kang nag-create ng atmosphere, breeding ground for rebellion talaga. Pero, wala kang makikita kapag ang nilagay mong atmosphere, discipleship. Where people consider you as their father. Alam niyo, pag ang anak mo, yung galit na si anak mo, umuwi pa rin sa bahay mo. Di ba? Yung asar na asar yung anak mo sa'yo, kakain ka pa rin, nakaharap. Kasi anak yun eh. Sa amen. Pero subukan mong maasar sa'yo ang manager mo. Bay, lalasunin ka nun. That's why churches
keep on experiencing division for lack of the strategy of Christ. Siguro sa umagang ito, gusto kayo mag-evaluate. How do you run your church? Is it run by discipleship or is it run like a corporation? Merong CEO, may vice president, may supervisor, may manager supervisor, at may mga staff. Pag yan pinatakbo ang church ninyo sa pamagitan ng parang korporasyon, ako hindi prophet, pero ipaprophesy ko. At mapupulpil, magdidibisyon ang simbahan mo. Tuwing lalago kayo, magdidibisyon kayo. Hindi lang yan magdidibisyon kasi walang dahilan. But the day you grow your church and there's an opportunity, immediately, these people whom you assign and you trust will rebel against you. Isisecure nila sarili nila eh. Sasabihan lang naman sila lang kumikita, yung pastor lang ang sikat. Kami gutom. Magsisimula na rin ako ng bago. O, patay ka na ngayon. Pero a disciple will never do that because kung disciple mo yan, pinangangalagaan mo yung disciple mo. Ako, si Pastor Oriel, may staff ako dito, may yung G12 ko. Pati bahay ng disciple ko, sinisecure ko yun. O, anak, kumuha ka ng bahay mo. Sige, ayusin ko na lang yan. Dagdagan mo sweldo niya para makakuha ng bahay. Ginagawa ko yun. Kasi anak ang turing ko dun eh. Hindi ko turing dun, alila akong manager. That's why churches today, nagdidibisyon, kasi wala nga atmosphere ng family. Walang atmosphere ng disciple making. Yung mga pastor, siya malaki sweldo, pumupunta sa iba't ibang bansa, ito laging hanggang monumento lang. Naintindihan niyo ako? Kahapon, nagpunta ako sa Hong Kong, sabi ko doon sa isang 12, sama ka sa akin. Pastor, saan? Sa Hong Kong. Pastor, sa Hong Kong? Oh, sama ka sa akin. Tagabuhat ng bag ko. Sige po, pastor, kahit gusto mo, taga-kanaw pa ng kape. Eh, why? Bakit? Ayoko lang maranasan ko yung nararanasan ko. Yung mga disciple ko, sinasama ko sa lugar. Pag kayo, manager, hindi nyo isasama yun, nag-istorbo, gastos. Amen. So I begin to develop that kind of relationship. If you have disciple, pag may disciple ka talaga, gusto mo din marating yung nararating mo. Gusto ko maranasan ng mga disciple ko yung nararanasan ko. So minsan kung saan ako pupunta, sinasama ko sila. Ako magagastos lahat, libre, walang bayad. Bakit? Anak mo yun eh. Sino sa inyo gustong ibalik sa discipleship ang simbahan? When we talk about G12, it talks about bringing back the design of God in the church. Amen? So talagang pipihit kayo ng structure. Amen? Magre-renew talaga kayo dito. Dahil kung gusto nyo mag-G12, ibabalik nyo yung tamang structure ng discipleship sa loob ng church. So the pastor, tinan nyo to, under Jesus, ito na ngayon yung pastor. Okay? Now, tanong, ano ang vision ng pastor? Ano ang strategy ng pastor? Ano ang vision ng pastor? By the same din, dapat world conquest. Ano yung strategy ni pastor? At dapat ganun din, select the 12, form the 12, and send the 12. Yan din ang ano niyan. Tama? So therefore, itong pastor na to, mag-aalaga ng 12. O ano ngayon ang vision ng 12? Ano rin ang strategy ng 12? Yung 12 na yan, mag-aalaga din sila kasi strategy nga nila, ganun din eh. Tama? So ito, mag-aalaga na to ng 144. So ano ngayon ang vision ng 144? Ano rin ang strategy ng 144? Itong 144 na ito, mag-aalaga ng 1728 and beyond. With the same vision and the same strategy. And the whole church knows the vision and they know the strategy of the church. Think about it. Before, ang discipleship, nakatingin lang sa, ang gulo kasi ng discipleship sa mundo eh. Okay, tingnan nyo ha. Paano ginulo ang tamang discipleship? Minali. Saan ka naman nakakita? Pag sinabing discipleship, dapat may discipleship teacher, may discipleship manual, may discipleship classroom. Tama? Tama. At syempre, pag may mga ganyan, sigurado, may discipleship certificate. At pag may certificate, meron discipleship graduation. So, ano ginawa natin? Totoo ba ito, mga kapatid? So, ngayon, meron tayong mga discipleship class. May discipleship certificate, may discipleship graduation. Kaya tinan nyo,
Naubos na lang lahat ng manual, wala pa rin disciple. Tama. Makailang graduation. Sino sa inyo marami ng certificate ng discipleship pero hanggang ngayon hindi pa rin disciple? Kasi nga, ang akala natin sa discipleship, lesson. Tama? Ang akala natin sa discipleship, klase. But we will go back to Jesus Christ. Wala akong nakita kay Lord na may dalang manual. Oh, Pedro, let's go to lesson number 1. Bring out your notebook, your manuals. Do you bring your manuals? Wala namang ganun si Lord eh. Because Jesus is teaching them life. Tama mo ba? Real life. Tayo ganito eh. Disciple, come and hear. Upo ka dyan, makinig ka. Ganyan tayo eh. Si Lord, iba. Disciple, come and see. Iba yun. Si Christ, ipinapakita niya buhay niya. Tayo, dinadaldala natin sila. So, ano nangyari? Sa kakadaldal mo, walang nangyari. Kasi hindi naman makita sa buhay mo. Tama? Because our life must become a model to our disciples. Tama po ba? So, saan nagsisimula ang vision? Kay Jesus. Ipinapasa sa atin, ipapasa natin sa next generation, and that generation should pass to the next generation. Ganyan ang impartation dapat ng vision ng world conquest. Tama po ba? Hindi, ang impartation ng vision, hindi yung ganito kadami. It always starts from Jesus. Kaya nga sabi ko, G12 is about a man. Jesus with vision and strategy. And the vision of Jesus is world conquest. Kaya pag iniisip nyo yung G12, it talks about the vision of Jesus Christ. Pag iniisip nyo yung G12, it talks about the strategy of Jesus Christ. Because G12 is about a man. And that man is Jesus. Amen po ba? So, now look, malinaw na po ba sa inyo yung strategy? Now look, if the strategy is clear and the vision is clear, tingnan niyo po ito. The vision is clear, the strategy is clear, and therefore, itong Jesus na ito yung pinag-uusapan natin ngayon. Jesus is the man. And this man must show the message, the model, and the movement. Last February 2010, last year, I was in Colombia. Tinawag si Pastor Rich. Let's call Pastor Rich. International conference po. Thousands ang umaten. Tinawag si Pastor Rich, sabi ni Pastor Cesar, today we will anoint Pastor Rich Whitmer to become the next North America G12 coordinator. Palakpakan yung mga tao. Masaya kami. Uy, si Pastor Rich na pala ngayon ng USA North America coordinator. Yung coordinator ng Philippines, siya na ngayon. Palakpakan kami. And then pagkatapos nun, let's call Pastor Oriel. Sabi ko, bakit ako? Because today, we will anoint Pastor Oriel to become the national coordinator of the Philippines. So wala kayong kalam-alam, ako na coordinator. Ako niyo ako? It's just between me and Pastor Cesar and Pastor Rich. Kayo nasa Pilipinas, February, wala kayong kaalam-alam, kundi ako lang, si Pastor Rich. Saka, coordinator na pala ako, hindi nyo pa alam. So, akala ninyo, ang coordinator si Rich, sa totoo lang, inassign na sa Amerika, ako na pala coordinator. So, pero nung tinawag ako, sabi ko, Panginoon, mabigat tong tawag na to. Hindi to biro. Because ang una kong iniisip ay ito. Ito yung tanong eh. Testing lang. Ako ba pag nakikita nyo, tingin nyo sa akin, G12? Kasi kung hindi ako mukhang G12, hindi ako dapat dito. Because if you are the G12, where is the man? Kahit may notebook kayo, kahit umattend kayo ng seminar, ang hinahanap ng tao, where is the man? So I begin to ask, Lord, kung ako magiging coordinator, like Jesus, I must carry the message. I must show the model. And I must carry the movement. Ay, hindi madali. Hindi madali. Ngayon, sino gusto mag-G12? Are you the man? Sabi, Pastor, bakit may mga pastor nag-G12, hindi nangyari? Kasi hindi sila G12 eh. Nangyayari lang yung G12 effectively sa loob ng church when you have one man, the G12 man. Magmo-model yun eh.
Paano ako magiging G12? Hindi naman ako nag-evangelize. Hindi ako nagko-consolidate. Wala naman. Saka naman na, G12 ka? Opo, asan ang 12 mo? Wala. Hindi ka model. Sino gusto mag-G12? Kaya mo mag-model? Kaya sabi ni ba, Pastor, pwede ba mag-G12 nang walang 12? Ano ka? G someday. Itong challenge sa inyong lahat. Basic to. Sa simbahan nyo, magkaroon lang ng isang G12 man at ang unang G12 man dyan, yung pastor. Okay, ready ba kayo? Handa ba kayo mag-evangelize muli para maipakita nyo nag-evangelize tayo? Handa ba kayo mag-consolidate para maipakita nyo na kayo nagko-consolidate? Handa ba kayo mag-disciple ng 12 para maipakita nyo ganito yung G12? Amen? Handa ba kayo mag-carry ng spiritual movement sa church nyo? Ano yung spiritual movement, Pastor? Yung pagka pinuntahan mo yung isang lugar, may gagalaw na. Amen. Amen. Meron kasing pastor na pumunta siya sa lugar, lahat matutulog na. Alam niyo, prayer ko ganito, Lord, ini-invite po ako sa Cavite. Lord, pagpunta ko doon, gumawa ka ng bulabog. Ewan ko kung nabulabog ang Cavite. Ha? Sabi ko, Lord, pupunta ako sa Bulacan. Lord, bulabugin mo ang Bulacan. Ewan ko kung nabulabog ang Bulacan. Ano? Lord, pupunta po ako sa Pampanga. Bulabugin mo po ang Pampanga. Nabulabog ba Pampanga? If there is a movement, may mamubulabog. Amen. If you are the G12 man, mabubulabog simbahan mo. Amen? Why? May carry kang movement eh. Tama. May maaasar sa'yo, may matutuwa sa'yo. Tama? Sino sa inyo? Sa totoo lang, pag mayroon kayong dalang movement, may maiinis. Eh, lagi may inggitero eh. Tama po ba? Eh, lalo pa naman sa Pilipinas, pagka mga kaibigan mo, mga pastor, pag nakita mo maasenso ka, galit sa'yo. Kasi gusto nga nila, kamukha ka eh. Amen. Sabi sa akin ng pastoral movement, Pastor, kailan ka ba sasama sa movement? Ikaw na lang ata hindi kasama sa movement. Sabi ko, paano ko papaliwanag ito? Nasa loob ako ng movement ngayon. Diba, parang wala ako sa movement. Eh, ang binomobilize ko simbahan, 5,000. Sila, 7. Sama daw ako sa movement nila. Natindihan nyo? Sometimes we don't understand what is movement. Kasi nga, title lang habol eh. May chairman. Sa dulo, dito po sa G12, walang chairman, walang president. Tawag sa aking coordinator. Hindi ako chairman, hindi ako president eh. Coordinator lang. Pag sinabing coordinate, pag may gagawin, ayusin ko. Pero hindi ako boss dito. Coordinator. Hindi ibig siyang coordinator. Tawag yung, iba kasi, tawagin natin yung ating G12 coordinator. Sabi lang, kung alam nyo lang ano ibig sabihin ng coordinator, basahin nyo sa dictionary. Walang dangal eh. Coordinator lang eh. Sa Tagalog, alila, taga-ayos. Yun lang. Eh, pero mas kinuha ko na yun kasi dulos nga eh, di ba? Mas gusto ko taga-ayos lang, di ba? Sa makatuwid, ito, hindi ito isang denomination eh. Ito'y buhay ng mga pastor na gagalaw sa kaharian ng Diyos. Kaya ang una kong challenge sa inyo, kayo ba gusto nyo mag-G12? Basic to eh. Kung mag-G12 ka, ihanda mo naman ang katawan mo, maging mensahe. Amen. Dapat maging walking Bible kayo. Pero wag naman King James Version. Hindi maintindihan yan eh. Marami kasi mga pastor, may message, kaya lang King James. Palitan nyo, gawin yung revised version. Yung madaling maunawaan, di ba? Amen? Tama? Paraphrase version daw, di ba? Di ba? O kaya, New International Man version. Di ba? May world vision, kaya international eh. Sino sa inyo willing maging message? So, ibig sabihin, pag mag-G12 kayo, wala yan sa letter G tsaka 1, 2. Wala yan sa poster. Wala yan sa pader. Ikaw yun. Pag naghahanap ng G12, ikaw. Kaya nga ang challenge sa akin, bilang isang coordinator, pag ako naglalakad sa Pilipinas, kung makita nyo, ano naaalala nyo?
Si Piolo o G12? Yan. Diba? Yung iba kasi pag nakikita ko, si Piolo. Hindi yun eh. Naalala nyo ba yung vision? Yan. Kasi mensahe ka nga eh. Di ho ba? Sino sa inyo? Di, totoo lang, pumupunta ako sa mga lugar ng iba sa inyo. Ano tingin nyo sa akin? I have to be honest with myself eh. Sapagkat kayo, pumupunta kayo sa simbahan nyo, ano ba tingin sa inyo ng mga tao sa inyo? Kasi ito mahalaga to eh. Hindi kayo magiging effective pag hindi sa inyo nakikita eh. Tama po ba? Are you listening? Naglalakad ako, pumunta ako sa Bulacan. Lord, ano kaya tingin sa akin ng mga to? Mukong o... Diba? O tingin nila sa akin, ay na yung G12 man. Why? Because Pastor Royel is carrying a message. And he is our model. And every time he comes, something will be moved. Because he carry a movement. Yun ang iniisip ko sa sarili ko eh. Kaya nga ako, ingat na ingat ako. Dahil bakit? May dala akong mensahe. Amen? May dala akong model. At higit sa lahat, may dala akong movement. Bilang isang G12 pastor, yan ang isecure nyo muna. You must become the model man. Amen? Eh, yung iba sa atin, ang unang hinahabol, manual. Hindi nga manual, yung man. Madaling buhatin ng manual, ang mahirap dalhin, yung men. Amen? Mas madaling magbago ng manual, ang hirap magbago ng man. Amen? Kaya dito, huwag nyo nang pag-interest kung ano-ano pa gagawin nyo sa manual. Yung buhay mo palang ayusin mo, matataranta ka na eh. Yung manual pa. Tama po ba? Tama po ba? Pag ganito isip natin, marami nang mangyayari eh. Nakita ko, maraming nag-G12, nasira lang eh. Bakit? Kasi nga pinipilit baguhin yung labas, hindi yung loob eh. Tama po ba? Yung loob ang pinag-uusapan natin dito. From inner personal renewal to your relationship renewal to your purpose renewal, paglabas nun, structural renewal. So, titignan muna yung life natin. Kung nakikita sa atin yung pagbabago sa buhay. Kung makikita sa atin na we have a right relationship. Kung makikita sa akin yung purpose, buhay na buhay. Amen? Then everything will be put in order. Madali na lang. Sa simbahan nyo, inaabangan lang naman ng mga members nyo, magbago kayo eh. Masakit sabihin, ano? Totoo ba? Mga kapatid, magbago tayo. Pastor, manguna ka. Pangunahan mo na yan, Pastor. Tuloy-tuloy na to. Kaya lang tayo, gusto natin silang magbago, pero tayo ayaw natin eh. Matatawa ka sa mga pastor. Gusto niya mag-G12 yung church, pero siya hindi G12. Because ang tingin natin sa G12, mga strategy, no. Man keeps on looking for better methods, man. But God is looking for better men. Amen? Man is constantly seeking for better methods, but God is still looking for a better man. Tao pa rin talaga eh. Ang nagpapatakbo sa simbahan, hindi methods, men. Ang gagalaw sa simbahan natin, tao, hindi strategy. Tingnan mo sa simbahan sa Pilipinas. Mga aral naman yan, mga yan eh. Mga Harvard pa nga yan eh. But they're not the right men. Tingnan nyo ginawa sa bansa natin. Binusapos. Kasi wala nga sa talino, wala sa strategy. Ay, pag nagsalita, grabe, malalaglag yung panga mo sa gagaling eh. Pero tingnan mo ginawa sa bansa natin. Binusabos nitong matatalino na to eh. Kasi they are not the right men. Amen? Tama po ba? Abay, mahirap pong tayo magiging tagapanguna, pero wala tayong dala-dala ng tamang tao. Dapat, yung vision, ang vision ay nagkatawang tao. And they dwell among us. And the Word become flesh and dwell among us. Para ka talagang si Jesus. Kaya pag naglalakad ka, pumapasok ka sa bahay nyo. Sabi ng mga tao, demonyo ka, dumating ka pa. Ay napagkamalang kang demonyo, hindi ka si Jesus. Dapat pag dumating ka, huwag kayo magulo, andito na si Lord. Yan, di ba? Tama po ba? Tama. Minsan tinetest ko sarili ko eh. Siyempre, may mga kapitbahay ako eh. Pag dumadaan ako, abay, wala, natatakot siya. Ito si Pastor, pagdating ko, kamusta? Nako, nag-iinuman na naman kayo ha. Pastor, pasensya na po.
Nga ganyan namang umuwi ngayon, pastor. Eh yung iba, pag hindi matino, o pastor, shot ka naman. Pamisa-bisa lang naman eh. Pag ganyan ang tingin sa'yo, ibig sabihin, hindi nakikita sa'yo. Hindi, magandang challenge sa atin to. Ako, tinanong ko ba't ako ini-invite ng mga to? Dapat ikaw yung liwanag, pag pumunta ka doon sa madilim, abay, mawawala yung dilim doon, maliliwanag yun. Mahirap Tayo na nga yung pastor, tayo pa pinapainom. Pastor, may aso dyan, gusto mo kaldereta. Upo ka muna, pastor. Tagayin si pastor. Pastor, alam mo yung mga member mo, tayo lang naman Because when they see darkness, they will treat you like in the darkness. Nako, bigat na sinasabi ko ngayon, mga kapatid. Sa totoo lang, mga kapatid, malaki pa babaguhin sa buhay natin. Amen po ba? Nako, maniwala po. Kung alam nyo lang kung paano ko pinataob ni Lord. Yung nakikita nyo ngayon, bungulan to ng kutakot-takot na luwat iyak at hingin ng tawad sa Panginoon. Pag hindi pa tayo nagbago, ewan ko na lang. Mga kapatid, ang hinahanap sa G12, yung taong magkakatawan ng vision. Hindi ko muna tinuturo sa inyo yung strategy. Wala rin yun Kung hindi nyo ito makuha, hindi nyo ito makukuha. Say amen. Yung iba, gustong-gustong umati ng G12, ang hinahanap, puro strategy. Ikaw ang strategy ni Lord Amen. Akala mo, yabang ko, nagpray ako, Lord, bigyan mo ako, Lord, gusto ko, Lord, yung dream mo. Panginoon, ipakita mo sa akin yung dream mo. Sabi sa akin, gusto mo malaman dream ko? Lord, ano dream mo, Lord? Para sa akin. Ikaw lang ang pangarap ko, anak. Anong ako lang, Lord? Ikaw lang ang dream ko. Mambira, ini-expect ko, anak, yung buong mundo. Iligtas mo, anak. Ikaw na lang ang Savior. Yun ang iniisip ko Sabi sa akin ni Lord, ikaw lang ang pangarap ko. And then I asked the question, Lord, ba't ako lang? Kasi ikaw lang naman ang sagabal talaga Napahiya ako. O nga, no? Ano pinagsasasabi natin, iligtas sila? Dapat ikaw iligtas mo muna sarili mo. Sa'yo pa lang, sapat na Alam niyo ba, ikaw lang sapat ng sirain na simbahan Wala pang demonyo yan. Tama, mali. Pati natawa. Siguro totoo, no? Sa totoo lang, yung iba sa atin, hindi na kailangan ng demonyo Kasi, lalo na misis. Maraming misis ngayon. Sabi ko, yung mga misis ngayon, demonyo nagkatawang misis. Yung mga misis talagang panggulo na simba. Sabi nga, may mga asawa, sila yung may gift of gathering. Yung wife, ang gift niya is scattering. Dapat ang pastor tsaka yung asawa niya, modelo ng simbahan. Amen? Nako, mukhang yung mga wife, lumungkot bigla yung mga wife. Nag-i-speak ba si Lord? Sa totoo lang, mga kapatid, may mga gawain tayo ngayon. Kasabi nga, yung demonyo, hindi na nga gumagalaw. Sabi ng demonyo, ang ganda na simbahan na to. Wala na akong galaw. Sila na gumagalaw sarili. Totoo ba ito, mga kapatid? Kasi kahit without the help of the enemy, we destroy the church Kaya it takes a lot of renewal on our part. Kaya nga, dapat, bago kayo magtanghalian, ito muna kainin nyo. Laman to, laman. Maniwala kayo. At ang teaching ay nagkatawang tao. Kainin nyo to. Amen? Dapat maging ito buhay natin pare-pareho. Abay, sawa na ang bansang Pilipinas sa mga peke. Gusto na nila makakita ng totoong authentic na pastor. Tingnan mo yung mga pare, pag lumakad, mga pare, labasan yung mga miyembro. Uy, si Father, Father Langgunisa, Father Talong, di ba? Father Itlog, ang dami nibigay lahat Pag pastor lumabas, si pastor, no? Nagtatago yung mga tao kasi mas mukhang man of God pa yung pari sa atin Sa amin. Kasi tayo, hindi natin maipakita yung tamang tao. Amen po ba? Amen? Paano bibilib sa atin? Nung magsimula ka sa garahe, nung matapos ka sa dental clinic, naintindihan niyo ako? Nagsimula sa bulok. Ngayon nasaan? Bulok pa rin.
Hindi makakita sa atin yung kalinga ng asenso eh. Paano tayo aasenso? Walang naniniwala sa atin. Sa totoo lang, kung modelo tayo, may sasama sa atin. Amen po ba? Kung meron tayong mensaheng dinadala, may makikinig sa atin. Amen? Kung may carry tayong movement, may gagalaw. Because of lack of G12 men in many churches today, wala na. Para tayong barkong nakaparada. Walang biyahe. Siyempre, pag walang biyahe, walang kita. Say amen. Dahil walang kita, maraming pastor, hocus-pocus. Tano karaming pastor ngayon nag-hocus-pocus na lang. Sabi ko, Lord, ba't ganito na pastor ngayon? Tinan nyo, mag-isip kayo mabuti. Naaawa ko, naraming nadadamay sa mga maling pastor eh. Pero mo yung mga pastor na gagala sa iba't ibang lugar, mga speaker natin, tawag ko dyan mga taga dito, sa simbahan niya, hindi lumalago, grabe, doon sa malayo, ang niningning, ang liliwanag. Kaya tawag ko dyan, we are the flashlight of the world. Dito mo pindutin, doon umiilaw. Dito sa simbahan niya, ang dilim. Nakuha niyo ako? Kailan tayo liliwanag sa lugar natin para makita tayo? Alam niyo, sa totoo lang, tinuturo ko sa inyo yung hirap sabihin. Pero kung walang magsasalita, itutuloy eh. Kaya yung iba, magagalit sa akin eh. Handa naman ako mabitay dito eh. Kung walang magsasalita, sino magsasalita? Nadadamay, pupuntahan ng mga kulelat, gusto sila manguna. Kulelat ka nga eh, gusto mong manguna. Sino sa inyo pinangungunahan ng kulelat? Tingin mo may mangyayari sa'yo. Pupunta itong mga taong to sa loob ng iba't ibang lugar. Uutusan yung kanilang mga alipores, magtipong kayo ng mga tao. At magsasalita sila ng nakakabighani, itching messages. Punta mo sa simbahan, karampot. Ang dilim. Kasi nga, hindi sila modelo eh. At ang masama nito, may nakikinig. Amen. Subukan nyo, magsuri kayo. Panahon na mamili tayo ng paparisan eh. Sino sa inyo gustong maging model na? Sabi siya, Pastor, ang hirap, walang mo. Di ikaw na mag-model. Magtsaga ka, mag-produce ka ng model. Sino willing gumawa ng model? Pastor, ang hirap niya na. Ikaw magsimula, tingnan mo, baka ikaw pa maging modelo, maging blessing tayo. Sino willing maging model? Kung kayo magiging model, maraming mangyayari. Kaya dito ako magwawakas, mga kapatid. Ang simbahang Pilipino, madali naman lumago. Tignan nyo ha. Nung kumalat ang vision ng G12 Vision sa Pilipinas, bakit ang bilis dumaming sumama? Kasi sa bawat lugar may model eh. Dahil may model, lumalago yung mga simbahan. May model, mas maraming naiinganyo. Kaya lang, tuwing marami ka naiinganyo, maraming naiinggit. Bakit? Gusto nilang magmodelo na wala eh. That's why I'm challenging you. Kayo magsisimula sa vision. Pero hindi lang kayo magpapalago ng simbahan. Dapat, dalhin nyo yung mensahe na to. Wherever you go. You have to bring your message. You have to show your model. And you have to bring the movement of God in your life to these people. Amen? Then, our nation will be changed. This is not about my own personal growth lang. Abay, kung gusto ko lang church growth namin, hindi na ako pupunta sa inyo. Pero hindi ako mapakali sa nangyayari sa bayan eh. Wala naman talagang solusyon sa bansa natin, kundi tayo na eh. Amen po ba? Yung magiging disciples natin, yung mga next generation natin, yan ang magbubuhat ng future ng Pilipinas eh. Kaya tayo tinitingnan ngayon. Pag bulastog tayo, ano mangyayari sa next generation natin? But today, kayo yung mga pastor, tayo yung model, we expect yung mga next breed ng generation natin. New breed na yan. Mamamatay din naman yung mga masasamang loob na yan eh. Tama, mali. Kahit anong, wala na Lord, huwag mo nang i-renew yung mga contract ng mga yan. Kunin mo na yung mga yan. Pero pag namatay sila, sino ipapalit natin? Si Satan nakahanda na pamalit niya eh. Tayo, may pamalit tayo? Mag-isip kayo. Yung ating mga anak,
yung ating mga future disciples, sila ang papalit dyan. Paano sila papalit kung di nila nakikita yung tamang modelo? When they see the model, when they know the message, and they carry the vision, itong mensahe na to, dadalhin to sa government office. Amen? Amen? Dadalhin na to sa mga business world. Dadalhin na to sa campus. Itong message ng G12, ito na yung magbabago sa bansa natin. Kaya ang G12, hindi ito denomination. Ito ay mensahe ng Diyos sa mga tao. Kaya ito, hindi ito denomination. G12 is about Amen. Hindi natin pinopromote yung number na G at 12. Tayo ang mensahe niyan. Amen? This is not about numbers. This is not about church growth. This is about a man with a message, with a model, and with a movement. Pag tayo lumakad sa mundong ito, nadala-dala natin ito. In just a matter of time. Sabi ko nga, 2016, malapit na eleksyon. Tama? 12, 13, 14, 15, 16. 5 years na lang. Ha? Mabibigla sila. May 5 taon pa tayo. Amen? Pag kayo lahat lumago, sino gusto maging presidente dito? Ikaw bumoto namin. Basta pangatawanan mo lang. Ang mahirap dyan, baka manalo. Natindihan niyo ako? One day, tayo na magpapalit dyan. Why? Kasi hindi naman to church growth eh. It's about nation transformation. Doon ako excited, mga kapatid. Galing ako sa Hong Kong. Sinama kayo isa kong disciple. Pagpasok ko niya, hindi pa ako nagpipreach, umiiyak. Ba't ka umiyak agad? Pastor, ganito pala kawawa mga Pilipino dito. Sabi ko, kita mo na. Kaya kita sinama para makita mo bakit ako nagkakaganito eh. Umiiyak siya eh. Pastor, ganito pala Pilipino sa ibang bansa. Sabi ko sa iyo eh. Kaya kita sinama para makita mo. Kung bakit ako nagkakaganito, nakita ko itsura ng mga Pilipino eh. At wala akong makitang dahilan para mabago Pilipinas. Sa simbahan ng Panginoon, magsisimula ang pagbabago. Kaya itong pagtitipon natin na ito, mga kapatid, hindi lang tayo nag-uusapan ng simbahan natin. Ibinabalik natin ang tamang landas ng bansa natin. Amen? At kayo yung mga key person na gagamitin ng Panginoon sa bawat lugar na pinagpapastoran ninyo. Kaya very significant itong, para sa akin, itong gathering ito, historic to eh. Sininiwala, historic to. Hindi lang to isang gathering. Ito'y pagtitipo ng mga tunay na mandirigma ng bayan natin eh. Narito kayo because meron din, sandali, meron ba kayong pangitain sa bansa natin? Because what we are talking about is not about you. But it's about the future of our nations. Wala namang iba eh. Amen? Mahal niyo ba bansa natin? Let's do something about our nation. Pag nabago ang simbahan, mababago ang mga pamilya. Pag nabago ang mga pamilya, mababago ang individual. Kapag nabago ang individual at pamilya, mababago ang community. Then we could expect another brand new transformed nation. Amen? Ano mangyayari? Babalik po yung talaga hugis ng bansa natin. Tayo po ay isang marangal at maharlikang bayan. Amen. Tayo ay mga taong mararangal. Amen? Amen. Sabi ko nga, kayong mga alila, hindi kayo mga alila. Nagtatrabaho lang kayo ng alila, pero hindi kayo alila. We are just doing something, pero hindi tayo ganun. Marangal ang lahing Pilipino. Amen? Sa hapong ito, bago ako magwakas, ipanalangin po natin na kaya natin ito ginagawa sa simbahan natin. Because, sabi ko nga, kahit maliit itong ginagawa natin, makakapagbago po ito ng bayan natin. Amen? Manalangin tayo ngayon. Let's pray. Hallelujah. Lord, salamat sa tanghaling ito. Na tinipon mo kami, Panginoon, para ihanda ang bawat isa sa amin, Lord. Lord, indeed, Jesus, give us the model, Lord. That is the man, Lord, who carried the vision, who carried the message, the model, and the movement, Lord. Lord, indeed, this is about Jesus, Lord. Lord, thank you because you have called us to be like you, Lord. Panginoon, kung nakita ka namin na ikaw ang Diyos na nagkatawang tao. Lord, ikaw ang mensahe na nagkatawang tao. Lord, ikaw ang modelo na nagkatawang tao, Lord. You carry this movement, Lord. Lord, yun din ang panalangin namin sa buhay namin. Na kami mga pastor, Panginoon. Kami ang carrier ng iyong movement, Panginoon. Lord, kami ang pinapakita mong modelo sa mga tao. Lord, kami ang pinagsasalita mo at ipinababasa mo sa mga tao ang mensahe ng buhay namin. Lord, let this vision become flesh.
I pray for every pastors and wife that is in this place. Lord, simula sa araw na ito, pahalagaan namin ang aming pagiging mensahe. Ang pagiging modelo, Panginoon. At dadalhin namin ang spiritual movement na ito. Hindi lamang sa aming simbahan, maging sa aming mga tahanan, at sa aming mga lugar at bayang pinaglilingkuran. Lord, we want to see one day our nation will be changed and transformed for the glory of your name. Today, Lord, we appreciate your presence in our midst. Thank you for imparting the vision to us, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang